Sa tuktok ng isang eksklusibong komunidad, nakatayo ang mansyon ni Ethan Ramirez, isang bilyonaryong kilala, hindi lamang sa kanyang malamodelo at walang bahid na anyo, kundi pati na rin sa kanyang suktulang katamaran sa pakikisalamuha at matapobreng pagtingin sa mundo. Bawat kanto ng kanyang palasyo ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Ngunit sa loob ng mga marangyang dingding na yon, may isang lungkot na hindi kayang bilhin ng salapi. Ang pagkakawalay sa loob ng kanyang nag-iisang anak, si Liam. Si Liam, isang 9 na taong gulang na batang lalaki na matalino ngunit tahimik, ay nahihirapan sa kanyang mga aralin. Ilang mga pribadong tutor na ang dumaan sa mansyon, pawang sumusuko sa pagiging malihim ni Liam at sa matinding presyon na dulot ng presensya ng kanyang ama. Ayon kay Mang Tonyo, ang matagal ng driver at katiwala ng pamilya. Hindi madali ang magtrabaho dito, senyorita. Ang ama ni Liam, siya ang pinakamatigas na tao na nakilala ko. Sa kabila ng babala, nanatili ang paninindigan ni Maya de la Cruz nang rumating siya para sa kanyang interview. Si Maya ay isang simpleng dalaga, walang-wala kumpara sa mga naunang tutor na pawang nagtapos ng mga prestihiyosong institusyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng kakaibang kinang ng determinasyon at ang kanyang ngiti ay payak ngunit busilak. Nagtapos siya bilang summa cum laude sa isang pampublikong universidad. May taglay na talino at pusong handang tumulong. Kailangan niya ang trabaho, hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa kanyang pamilya. Miss De La Cruz, tama ba? Ang tinig ni Ethan ay malamig, halos nagyayelo, habang nakatayo siya sa harapan ni Maya. Nakataas ang isang kilay. Sumulyap siya sa kanyang resume na nasa kamay. Tila ba sinisipat ang bawat letra para humanap ng kamalian. Summa cum laude sa isang pampublikong kolehiyo. Hindi ito Harvard o Cambridge. Hindi natinag si Maya. Ginoo, ang talino po ay hindi nakasalalay sa kung saan nanggaling ang diploma, kundi sa kung paano ito ginagamit. Bahagyang kumunot ang noo ni Ethan. Hindi siya sanay na sinasagot, lalo na ng isang babaeng simple ang pananamit. Matapang ka ha? Magkano ang gusto mong sweldo? Ang naaayon po sa trabaho at responsibilidad, Ginoong Ramirez. Tugon ni Maya, kalmado pa rin. Ibinalibag ni Ethan ang resume sa mesa. Ay nako, lahat kayo ganyan. Sa huli, iiwan din ang anak ko gaya ng iba. Ang huling pangungusap ay nagbitbit ng pait na hindi napansin ni Maya. Bibigyan kita ng 1 linggo. Kung hindi mo maiparating kay Liam ang kahit anong improvement, lalo na sa math, mag-impake ka na. 3 araw lang po, Ginoong Ramirez. Hamon ni Maya. Kung walang pagbabago sa pag-aaral ni Liam at sa kanyang saloobin, ako na po ang kusang aalis. Nagulat si Ethan. Walang tutor pang naglalakas loob na hamunin siya. Kung ganon, patunayan mo. At nag-umpisa ang pagsubok. Sa unang araw, buo ang pader na nakaharap kay Maya. Si Liam ay tahimik, sumasagot lamang sa monosyllabic na paraan at halos hindi makatingin sa kanya. Ngunit sa halip na pilitin, umupo si Maya sa higat na kwento. Hindi tungkol sa math, kundi tungkol sa mga bituin, sa kung paan lumalaki ang bulaklak at sa mga pangarap. Unti-unti, bumukas si Liam. Natawa siya nang marinig ang kwento ni Maya tungkol sa kanyang alagang pusa. Nagtanong siya tungkol sa universidad ni Maya. Sa gabi, habang naglalakad si Maya patungo sa kanyang kwarto, narinig niya si Liam na sumasagot sa kanyang mga tanong sa math nang may kumpiyansa. Nagawa niyang
Paliwanagan si Liam sa isang paraang hindi nagawa ng mga naunang tutor. Sa likod ng silid-aralan, tahimik na nakikinig si Ethan. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay bahagyang kumikinang sa pagkamangha. Lumipas ang 3 araw, hindi lamang samat nagpakita ng pagbabago si Liam. Nagsimula siyang makipag-usap, masigla pa nga, tungkol sa kanyang klase sa pamilya Ramirez. Sa hapagkainan, hindi na siya nakatingin sa kanyang plato, kundi sa kanyang ama. Sabik na ibahagi ang kanyang natutunan mula kay Maya. Si Ethan, na dating halos hindi sumasagot sa kanyang anak, ay napilitang makinig. Sa katapusan ng 3 araw, bumaba si Ethan sa kusina kung nasaan si Maya. Nagtitimpla ng kape. Miss De La Cruz? Aniya, ang tinig ay hindi na ganoong matalas. Mr. Ramirez, sagot ni Maya, humarap ng may paggalang. Si Liam. Nagsimula si Ethan, tila hirap na hirap maglabas ng salita. Masaya siya. Nag-improve. Sumulyap siya kay Maya. Ang mga mata nito ay nagtatago ng isang bagay na hindi pa niya lubos mauunawaan. Salamat. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Wala pong anuman, Mr. Ramirez. Trabaho ko po yun. Pero, nagawa mo ang hindi nagagawa ng iba. Wika ni Ethan, tila nakikipag-usap sa sarili. Manatili ka. Sa mga sumunod na linggo, nagpatuloy si Maya sa pagiging ilaw sa dilim ng mansyon. Hindi lamang siya nagtuturo, kundi nagpaparamdam din ng tunay na atensyon at pagmamahal kay Liam. Nagkwento siya ng mga fairy tale bago matulog si Liam. Naglaro ng board games at inakay siyang gumuhit ng mga makukulay na larawan na ipinaskil ni Liam sa dingding ng kanyang kwarto. Mga larawan na hindi pa nakikita ni Ethan kailanman. Habang nagbabago si Liam, hindi rin maiwasang mabago si Ethan. Nakita niya ang pagbabago sa anak at unti-unting napagtanto niya na ang dahilan ay si Maya. Napansin niya ang simple nitong kagandahan, ang kintab ng kanyang mga mata kapag masigasig na ipinapaliwanag ang isang bagay kay Liam. Ang kanyang mapayapang presensya. Nahuli niya ang kanyang sarili na palihim na sumusulyap kay Maya mula sa kanyang opisina o pinagmamasdan ito mula sa malayo habang naglalaro kasama si Liam sa hardin. Isang hapon nakita ni Maya na nakatingin si Ethan sa lumang larawan ng isang babae sa lobby. Ang inyo po bang asawa yan, Mr. Ramirez? Tanong ni Maya. Boses ay malumanay. Napapitlag si Ethan. Ang ina ni Liam. Aniya, ang kanyang boses ay tila na puno ng kirot. Iniwan kami para sa ibang buhay. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, muli siyang nagsalita, puno ng pagsisisi. Dahil doon, isinara ko na ang sarili ko. Naging matigas ako. Naging bulag ako sa pangangailangan ni Liam. Hindi pa huli ang lahat, Mr. Ramirez. Ang pagmamahal ay palaging may pagkakataon, sagot ni Maya. Sa mga gabing yon, nagsimulang mag-usap sina Ethan at Maya. Hindi na tungkol kay Liam, kundi sa kanilang buhay. Sa kanilang mga pangarap, sa kanilang mga takot. Nalaman ni Ethan ang sakripisyo ni Maya para sa kanyang pamilya. Ang kanyang pagnanais na makapagpatayo ng maliit na eskwela sa kanilang probinsya. Ang kanyang simpleng pangarap para sa mas mabuting kinabukasan para sa lahat. Nakita niya ang isang simpleng babaeng hindi naghahabol ng yaman, kundi ng kahulugan. Isang gabi, habang nagdidilig si Maya ng mga halaman sa hardin, may biglaang pagkulog at bumuhos ang malakas na ulan. Dali-dali siyang tumakbo sa ilalim ng bubong. Ngunit dumulas siya at bumagsak. Napilayan ang paa. Maya! Sigaw ni Ethan, na noon pala ay nakatayo na sa may pinto. Pinapanood siya.
Dali-dali siyang lumapit at binuhat siya. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang puso ay kumakalabog ng malakas. Ayos lang po ako, Mr. Ramirez, sabi ni Maya, namumula sa kahihiyan. Huwag ka nang magkunwari, galit na wika ni Ethan. Ngunit ang takot sa kanyang boses ay hindi maitago. Nakita ko ang pagbagsak mo. Dinala niya si Maya sa ospital at nanatili sa tabi nito habang ginagamot ang kanyang pilay. Maraming salamat po, bulong ni Maya na tila pagod. Bakit mo naisip na mag-isa kang magdidilig sa gitna ng pagkulog? Tanong ni Ethan, hinawakan ang kamay ni Maya. Bakit mo hinahayaan ang sarili mong maging pabaya? Sana'y maging malusog po ang mga halaman at bulaklak ng inyong mansyon, Mr. Ramirez. Tugon ni Maya, ang kanyang ngiti ay payak. Sa sandaling yon, nakita ni Ethan ang lahat, hindi lamang ang kanyang kagandahan, kundi pati na rin ang kanyang kabaitan, ang kanyang dedikasyon, ang kanyang busilak na puso. Nakita niya kung bakit nagawa niyang buksan ang isip at puso ni Liam. Ito ay dahil sa kanyang pagiging tunay sa kanyang pagmamahal. Makalipas ang ilang araw, habang nagpapagaling si Maya sa kanyang kwarto, pumasok si Ethan. May dalang tray ng pagkain at isang puting rosas. Mr. Ramirez, hindi niyo po kailangan. May pangalan ako, Maya. Putol niya. Ang kanyang tinig ay malambing, isang bagay na bihirang marinig mula sa kanya. Ethan, umupo siya sa gilid ng kama. Gusto kong magsimula tayo sa simula. Ako ay isang tanga. Naging bulag ako sa mundo dahil sa sakit ang nakaraan. Naging suplado ako, mata pobre, at naging unfair ako sa'yo. Alam ko na hindi ka gaya ng ibang babae na nakilala ko. Hindi mo hinabol ang pera ko o ang aking posisyon. Hinugot mo si Liam mula sa lungkot at unti-unti mo ring hinuhugot ako. Sa bawat ngiti mo, sa bawat salita mo, sa bawat pag-aalaga mo kay Liam. Nahulog ako, Maya. Napuno ng luha ang mga mata ni Maya. Mr. Ramirez, Ethan, wika niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Mahal kita, Maya. Pagtatapat ni Ethan, ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Maya kailanman. Ang takot at pag-asa. Alam kong hindi ako madaling mahalin. Ang dami kong depekto. Pero kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, handa ako magbago para sa'yo, para kay Liam, para sa amin. Hindi nakasagot si Maya. Niyakap niya si Ethan. Ang kanyang mga luha ay dumadaloy sa balikat ng bilyonaryo. Naramdaman ni Ethan ang init ng kanyang yakap. At sa wakas, naramdaman niya ang kapayapaan na matagal nang nawawala sa kanyang puso. Nagsimula ang panibagong kabanata sa buhay na Ethan, Maya at Liam. Hindi naging madali ang lahat. Ang mga tao sa kanilang paligid ay nagulat sa pagbabago ni Ethan, sa kanyang pagiging mas bukas at mas maluwag sa pakikisalamuha. Ang mga tsismis ay kumalat, ngunit hindi sila pinansin ni na Ethan at Maya. Ang mahalaga ay ang pagmamahalan na kanilang nahanap. Si Ethan ay hindi na suplado at matapobreng bilyonaryo. Naglaan siya ng oras kay Liam. Naglalaro kasama ito. Sinusuportahan ang mga pangarap nito. Naging mas mapagbigay din siya. At sa tulong ni Maya, nagsimula siyang mag-invest sa mga komunidad, kabilang na ang mga pagtulong sa pagpapatayo ng maliliit na eskwelahan na pangarap ni Maya sa kanilang probinsya. Si Maya, mula sa pagiging isang simpleng tutor, ay naging ilaw at inspirasyon ng pamilya Ramirez. Sa kanyang pagmamahal, natuklasan ni Ethan ang tunay na yaman na hindi kayang bilhin ng pera. Ang pagmamahal, pag-asa, at ang muling pagkabuo ng isang pamilya. Hindi ito isang kwento ng pag-ibig sa isang iglap,
kundi isang kwento ng dalawang mundo na nagkasalubong, ng mga pader na gumuho, at ng isang pagmamahalan na nagpapatunay na ang puso ay walang pinipiling kalagayan sa buhay. Tanging ang tunay na damdamin. Ikaw, anong natutunan mo sa maikling storyang ito? Makiki-comment naman sa baba kung anong iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. Sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago pang istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.